Amen. At yung iba, nahihirapan pumili ng tama, kaya sila ngayon ay may tama. Okay? Amen. So, yung may mga tama, ayan yung mga ang daming excuses, no? Sinabi na ng salita ng Lord na huwag makipag-boyfriend sa hindi ka pananampalataya. Do not Yun. be equal yoke with unbeliever. Pero ikaw, ang dami pong gina-justify pa. Mabuborn again din siya, pastor. Pastor, sinasama ko sa church. Nung napangasawa na, nako, huwag ka nang umatin sa church. Diba? Ang galing ng praise and worship leader pa naman siya. No? Ang galing, no? But praise God, itong mga kwentong ito ay isang kwento na pwede nating mapulutan ng aral. No? Hindi lang basta sa sila kwento, kundi mapupulutan natin ng aral na kamustahin natin yung sarili natin. No? Naalala ko, ang mga tinalakay na natin dito ay patungkol sa pagsunod, no? Obedience. Nung nakaraan, patungkol sa paglilingkod. Amen? Ngayon po, kanino ka ba nakapangako? Or yung salitang commitment? Ang salitang commitment ay dapat meron ka, meron ako. Naalala ko, missionary Andrea, di ba? Bago mo naging boyfriend si... Di ba? Amen. Nag-commit siya ng not Yes. suicide. Okay? Nag-commit siya na ikaw lang ang mamahalin. Hallelujah. Commitment. Diba o? Nung nagka-baby ka, Nak Beverly, no? It's your commitment para alagaan yung anak mo. Kaya lang nakakalungkot, maraming nanay ang parang baboy, anak lang ng anak. Hindi nila alam yung salitang commitment. Ito ay ang ating araw-araw na spiritual maintenance. I hope and I pray na yung iba dito nagme-maintenance na. Tingnan mo yung katabi mo. Ay lang, wala. O yung sarili mo, no? Nagme-maintenance ka na. Ay, grabe. Grabe. Meron nang iniinom na 10 gamot kada araw. Grabe, no? Nakakalungkot, no? Yung iniinom natin ay synthetic. Grabe po, no? Tingnan pa rin natin kung ano pwedeng gawin na himala ng Diyos. But the point is, the word maintenance, and a lot of us, ay hindi ka man, nanay mo, o kung sino man, nagme-maintenance ng gamot. Pero sa atin, dapat ang daily spiritual maintenance mo ay ang salitang commitment. Hane? Commitment. No? Sasalin sa Tagalog nito, pangako, guarantee, pledge, engagement, promissory, you know, those things. But the word commitment should be our daily spiritual maintenance. I was asking God, ang hirap mag-commit. Pero dahil pinili ka ng Diyos, amen, dahil kinikilala mo ang Panginoong Yesus,
natututunan mo ang salitang commitment. Our daily spiritual maintenance. Meaning to say, kung gusto mong makatagal, you need this maintenance. Amen? Amen. Amen, amen. Yeah, we need to maintain things, especially our spiritual na kalagayan. Sino dito nakakita na ng gulong? Hindi yung mukhang gulong, ha? Yung gulong ng kotse. Di ba? Si Beverly, yan. May kotse yan. Alam niya yung gulong, bilog. No? Si Pastor Randy, yan. Lahat tayo, no? Alam natin ang gulong. Amen? Amen. Amen. Okay. Buti na lang, mayroon pang gising. Okay? Ang aga nyo naman matulog. Okay? So, ang gulong po ay merong tinatawag na recommended pressure. You know what I'm saying? Sa motor, parang 35, Amen po. 32. 34, Same thing with sa 33 mga pa po. kotse. Yes. So, ang tawag doon ay recommended pressure. Hindi pwedeng 50 sasabog yung gulong mo, hane. So, kailangan mo ng recommended pressure yung gulong mo. Usually, ang gulong na nawawalan ng hangin ay bumabagal. Amen? Amen. Dahil nga naaapektuhan ang pagtakbo nito. Yung makina, kung papansin mo, immediately makikita mo na sumasabay. Dahil you can still drive, pero ang tawag doon ay under-inflated tires. Not very efficiently. Kasi nga, kulang ang hangin. And eventually, pag ito ay na totally flat, ano mangyayari, Nak Beverly? Hindi na po makaandar, Pastor. Masisira pati rin. Yes. Talaga. Not very efficiently. And all of us, likewise, we lose efficiency. Katulad ng gulong. Kasi nga, kulang tayo sa hangin. Katulad ng gulong. Tires lose air pressure very slowly. Very slowly. And eventually, makikita mo na lang yung spiritual life mo, dry na dry. Why? Your commitment is gone. Hindi mo naramdam ang maglingkod. Hindi mo naramdam pumunta sa church. You don't even feel like, Kristiyano pa ba ako? When we finally stop dead, wow. Patay na tayo. Because of the sin of failure. Dahil hindi natin nakita yung gulong natin, nawawalan na unti-unti ng hangin. At same thing with the commitment. Nag-commit ka sa isang bagay, but you don't care, eventually, baliwala lang sa'yo kasi you're losing air. Mga kapatid, no? Pag wala ng commitment, we fail to perform our daily spiritual maintenance.
You know what I'm saying here? Nagagets mo, Nak Jane? If we failed to perform daily spiritual maintenance, eventually, yan na yung maltamlay ka na, you know, those things. At ngayong gabing to, pag-aaralan natin yung salitang commitment. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, ito yung pang-araw-araw natin na maintenance. If you want to maintain things, you need to do something. Kaya nga napakalaga ng commitment. Sabi mo sa salita, commitment. 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 Yes. Amen. Who and what are you committed to? Ano ba sa Tagalog nun? Who, sino? What, ano? Who and what are you committed to? Di ba? Maraming tao ngayon, committed na utak. Tingnan mo yung katabi mo. Wala kang katabi? Lord, hindi ako. Amen? Amen. Amen? Di ba? Amen. Kanino ka at ano are you committed to? No? Saan ka nakakommit? Kanino? Ano? Di ba? Sasama ko. Basta if the price is right. Magkano ba lagi pagka nag-song lead ako? Aba, ang galing ng commitment, no? Hane? Magkukumit ako sa kanya kasi gwapo. Ala. Magkukumit ako sa kanya kasi maganda. Kasing ganda ni Jane. Nakangiti yung picture ni Jane, no? Hello, Nak Jane. Diba? Tayo pong lahat, kailangan maunawaan natin ang salitang commitment. If not, we will fail to perform our daily spiritual tasks or maintenance. Okay po? Let's pray. Lord, thank you for this beautiful evening. Be with us. Let the power of your word manifest in our midst. Thank you for teaching us. Thank you for being our example sa salitang commitment. Salamat po ng marami. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Palapakan. Okay. Okay. Tanong, na-check mo na ba yung hangin mo? Yung gulong? Your spiritual air pressure? You know, have you checked your spiritual air pressure? Because you're using your life every day, ginagamit mo yung buhay mo. Hali, naglalakad ka, nagluluto ka, no? Ay, grabe. The ministry that you have, no? Have you checked, di ba, your spiritual air pressure? Are you operating for the Lord or not? Mga kapatid, be warned. Ngayong gabing to, be warned. Ano ba yung be warned? Ito yung maging warning. Amen? Ano ang warning? Failing to perform daily maintenance, ay grabe, can ultimately leave you stranded. Ano ba yung salitang stranded? Not Virgin Mary. Yan, stranded, na-standby, ano ba? Sino nakaranas na ng stranded? Ano ba yung ano ng stranded sa Tagalog?
Kunyari, ano ka anak, may flight ka ng 8:00, pero na-delay yung flight. Tama ba ako, Pastor Randy? So, na-stranded ka tuloy. Amen. Okay, Jean Mary, stranded. Ibig sabihin, meron kang oras because of many things or for some reason na stranded ka. Kunyari si Missionary Andrea nagluluto ng pansit. Hane, ang sarap ng pansit. Kaya lang na-stranded yung inutusan niya ng toyo. Di ba po? Ang magiging kalalabasan ng pansit niya ay pansit puti. Okay. Pwede na, talo-talo. Di ba? Na-stranded yung inutusan mo. Pwedeng na traffic. Okay? So tayo, if we failing to perform daily maintenance, ay ang mangyayari sa atin yan, ultimately mga kapatid, tayo ay mai-stranded. Totally flat tire. Flat tire. Ang hirap nun. Ang hirap nun kung ikaw ay naksilina na stranded sa disyerto. Ano mangyayari? Wala ng tao. Anybody? Grasya po. Ano po? Madidisgrasya. Oo nga. Ano kung sa ano ka na stranded ka sa disyerto? Ano mangyayari? Ingay, oo. Nak Jane, meron kang masasabi? Nak Andrea, Mami Andrea? Nagmamadali ka pa naman? Hello po, Pastor. Ayan, may kausap ako. Ano po pala yon? Kung na-stranded ka, ano mangyayari? Aba, ay di madidelay po yung aking daladala, kung ano man yung daladala ko. Ite-text mo na lang siya, di ba? Amen. Sabihin mo, Abala. hindi ko alam kung ano. Abala. Totally flat tire. Amen. Mabibitin ang shabu-shabu, Pastor. Yes. And your commitment will be affected. You got it? Your commitment, my commitment will be affected. Maapektuhan ang imong commitment sa imong tanan. Hane, all of us, if we failed to perform our daily maintenance, mga kapatid, we will be stranded. Totally flat tire. Wow. Maapektuhan ang ating commitment. That's why, mga kapatid, your commitment matters. Amen? Our commitment matters. Amen? Amen. Kaya tayong lahat po, no? God is encouraging us araw-araw the quality of being dedicated sa ginagawa mo, sa mga activities na ginagawa natin. You know, the state of quality of being dedicated. That's commitment. Hindi lang basta, okay na to. Nagluto ka, tapos okay na to. Naglinis ka sa church, okay na to. Yung quality, that's commitment. State of quality of being dedicated dun sa ginagawa mo. Grabe po, no? Hindi ka lang basta a-attend, tapos maya-maya, ano ba yun? Ang taga naman mag-pray.
Ano ba yan? Ang tagal ng kantahan. Mga kapatid, no? Nawawala yung quality of being dedicated, no? Sa pagluluto, sa pagdadrive, you know, everything maaapektuhan if you are totally flat tire. Affected ang commitment mo. Di ba po? Yung engagement. You know what I'm saying? Engagement, obligation. Grabe. Maapektuhan yung pagkilos mo. Kasi nga, restricted ka. Nasa disyerto ka. Anong gagawin mo? Lilipad? Diba? So, pati yung action mo, apektado. So, to the point, yung engagement mo at yung obligasyon mo ay totally affected. Kaya nga, ang sabi natin, ang commitment, it's our daily spiritual maintenance. Nakuha niyo po? Daily spiritual maintenance. Kanino ka ba nakakommit? Sino? Ano ang pinapangakuan mo? Di ba? So tayong lahat, let's be ready. Saan ba tayong magkukumit? No? Saan ba ho tayong magkukumit? Katulad ng pinag-uusapan natin, ano po yung pinag-uusapan natin? Commitment. Our daily spiritual maintenance. No? We need this, not today, but daily. Habang nabubuhay ako, loobin ng Lord, hallelujah, habang nabubuhay ka, we need to do this, itong commitment na to. No? Katulad ng sinabi ko kanina, if we fail, maraming apektado. Okay po? Apektado ang marami. Name it. Name it. So, saan ka magkukumit? Okay? Unang-una, ang commitment ay sa panalangin. Amen? Amen. Amen. Prayer. 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 Amen. Ano sabi ng Philippians 4:6? Magbasa na ho tayo ng Bible. Ready your Bible, please. Sa may mga Bible, paki-ready na yung Bible nyo para kung nakita nyo na ay basahin nyo ng may kapangyarihan. Read it with justice. Hane, because it's the Word of God. Come on. Philippians 4:6. Amen. Hallelujah. Okay. Purihin ng Panginoon. Sige po, basahin po natin. Basahin ko po ang Philippians chapter 4, verse 6. Hallelujah. Sabi po rito, Apostol Paul sa mga taga-Philippians, huwag kayong mabalita tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Praise God. We are committed to pray. Patawarin po ako ng Panginoon sa mga pagkukulang po natin sa pananalangin. You know, God is giving us this chance to really pray. Hindi dahil may pangangailangan tayo. Patawarin mo kami, Panginoon. Amen. We are committed sa panalangin, prayer. Mark 11:24, ano pong sabi? Marcos 11:24. Amen. Ang sabi po dito sa Mark chapter 11, verse 24,
Ayan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Amen. Grabe po, no? But maraming panahon, we failed to pray. Hindi lang ho kung sino man, pero tayo kinakausap ng Lord ngayon. We are committed to pray. Marami na hong kalaban para hindi ka magkaroon ng oras sa panalangin. Yang cellphone mo, kalaban. Yang TV. Marami ho, no? Pero look at the power of prayer. Siguro, not siguro. Kaya hindi tayo nakaka-perform kasi ayaw nating mag-commit sa prayer. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon. Amen. That we will commit our commitment sa panalangin. Romans 8:26, ano pong sabi? Ito po ang sinasabi sa Romans 8:26. Hallelujah. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. This is really an intimate relationship with my God, with your God. Yung panalangin. Ngayong oras na ito, pinapaalalahanan tayo ng Lord. The Holy Spirit is there. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Let's check this commitment sa prayer. Posible kaya tayo laging talunan because we fail to commit sa panalangin. Matthew 6:6, Mateo 6:6. Amen. Ang sinasabi po sa Matthew chapter 6, verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. The context of this is patungkol sa pagpapaimbabaw. Kaya sinabing pumunta sa kwarto mo. Ang ibig sabihin lang, kapatid, the intention. Your intention, ba't ka mananalangin? Nakakalungkot. Pagka walang trabaho, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Pangako po, magkukumit ako. I will commit myself. Bigyan mo lang ako ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka na, ano na nangyari na Andrea? Nakalimot na po. Hindi ho ito kwentong barbero. Mga kapatid, we need to check our tires. Baka wala ka ng hangin kaya nahihirapan kang manalangin. Ang hangin ay nagre-represent ng banal na espiritu. Mga kapatid, ito yung inunang-una, our commitment sa panalangin.
Dami natin pwedeng ipag-pray. Marami po. Isama niyo po kami sa panalangin niyo. Marami po. Maging ang ating bansa. Hindi ito panahon ng maraming sinasabi. Hindi ito panahon na marami kang alam sa Biblia. Ito yung panahon kung gaano ka kalalim sa pagkilala mo sa Diyos na tinatawagan mo. Your commitment sa panalangin. Ano sabi ng Santiago 5:16? Amen. Ito po ang sinasabi ng James o Santiago 5:16. Hallelujah. Sabi po rito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ano sabi ng huli? Nay Andrea? Ng taong Matuwid po, Pastor. kapatid, we need to be careful. No? Hindi porke sinabi dyan, sabi sa kapatiran, you know what I'm saying? Yung panalangin ng matuwid, it's very powerful. Yes, amen. Ang gagawin ng iba, i-chismis ka. Hallelujah. Lalo na pag hindi malalim sa pananampalataya. Yung iba ginagawa kang pulutan. That's why we need to discern. But the point is, the prayer of the righteous is very powerful. I declare, no, we are all righteous sa paningin ng Panginoon. At patuloy na inaayos, binabago ang buhay. Kasi may kapangyarihan ka eh. When you pray, God will listen. Dahil pinili ka ng Diyos, lumalakad ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, it's about time. We have the power. Powers. Marami. Grabe. Grabe po. That's why we need to commit sa panalangin. Believe nga ako sa mga Koreano, grabe, when it comes sa prayer. Grabe po. No? Talagang yung apoy sa pananalangin. Last verse nga, pakibasa, Mateo 26:41. Ito po ang sinasabi sa Matthew 26 verse 41. Muli siyang, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Amen. Sana po tayo pong lahat na nandito nag-ooperate hindi sa laman. Tulungan po nawa tayo ng Lord. We are all spiritual being. We're not just physically being. We're not just human being. We are spiritual being. That's why we need to operate more in spiritual. From natural to supernatural. Amen. 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 Tunay. From impossible to possible. Amen. 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 Kaya kang pagalingin ng Panginoon.
through prayer. Kaya kang pagpalain ng Panginoon through prayer. God will use people. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Magkaroon lang tayo ng commitment sa panalangin. I-deal mo yung kahinaan mo in Jesus' name, Lord. Tulungan mo kami. Kilala tayo ng Panginoon. Mga kapatid, let us all commit ourselves sa panalangin. Pangalawa ho, mag-commit tayo sa pagsunod, obedience, from prayer to obedience. Ito tinalakay ko na ito noong nakaraan. But sinasama natin sa commitment natin ang pagsunod. Amen? Napakahalaga ng pagsunod. Amen. At naalala ko yung pagsunod na yan ay ang sikreto ng pagsunod ay pag-ibig. Ang standard ng pagsunod natin ay ang salita ng Diyos at ang lakas ng pagsunod natin ay ang banal na Espiritu. Amen? Pagsunod. Amen. Obedience. Kailangan may commitment tayo. Hindi pwedeng ang tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon naninigarilo ka pa rin. You need to follow Jesus. Hanggang ngayon nagmumura ka pa rin. Where's your commitment to obey God? Obedience. Our commitment sa pagsunod sa Panginoong Jesus. John 14:15. Ano sabi diyan, anak? John 14:15. Sabi po dito, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Purihin ang Diyos. Kakanta pa tayo ng mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pero ang hirap natin sumunod. Sabi dyan sa John 14:15, if you love me, you will obey me. You will obey what I command. Ito ay pagpapakita, kapatid, pag nakakomit tayo sa pagsunod. It shows that we love God. Hindi ito sa salita, kundi sa action. Amen. Amen. Action is louder than voice. Oy. I will not offer anything that costs me nothing. Hindi lang ito salita. It's about obeying God. John 14:21, ano pong sabi? Sabi po dito, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Kilala mo na ba si Jesus? Ba't hanggang ngayon parang hindi mo pa siya nararanasan? Hallelujah. Ako nyo, napaka-clear. Ang liwanag, John 14:21. Hindi ito tungkol sa religion. It's about obeying God. And if we obey God, we can experience God. It's not about money. It's not about beauty. Hindi ito tungkol sa natapos mo. Ipapahiya ng mundo.
Ipapahiya ng Diyos ang mundo sa mga taong gagamitin niya yung minamaliit, yung marunong sumunod. And people will see you. Wow! Sino ang Diyos mo? Obeying. Grabe po, no? Hindi mo na kailangan mag-aral ng pagkapastor. Hindi ko sinasabing huwag kang magpastor kung may calling ka. Ano man ang larangan mo ngayon, tindera ka man, kusinera ka man, driver ka man, tagalinis ka man, ano man ang kalagayan mo, God will use you. Amen? Amen. 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 Purihin ang Diyos. Kasi sinusunod mo siya, anak kapatid. Sa huling panahon, gagamitin ka, magpagamit ka sa Lord. At nagsisimula na yon ngayon. Holy Spirit. Huwag kang kumanta noon, ay kaya kong, hindi tungkol ito sa panaginip. Ito'y tungkol sa pagsunod. Your obedience. Dapat nakakumit tayo doon. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon. At nandiyan ang Holy Spirit. Amen? To make things possible. Amen. Grabe po, grabe po. Meron pa John 14:23. Tumalong ka ng konting verses. Missionary Andrea. Amen. Praise God. Ang sabi po dito, John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Amen. Mananahan. Sino kasama mo? Ako niya kapatid, we can experience God. Kung magkukumit tayo sa pagsunod sa Kanya. Pastor, ang sarap ng bawal Where's your commitment? You keep on telling that, you keep on saying that. Where's your commitment? There's no commitment at all. Because you don't want to follow Jesus. You just want to be called Christian. Born again, whatever it is. But you failed to follow Jesus. Because you don't have commitment. That's what I'm saying. That's what I said. This is our daily spiritual maintenance, commitment. Una, magkukumit ka sa panalangin. Pangalawa, magkukumit ka sa pagsunod. Hindi pwedeng hindi ka sumunod. Walang pagbabago ng buhay pag hindi ka sumunod. Niloloko mo lang ang sarili mo. At niloloko mo ang Diyos. Tulungan po nawa tayo ng Lord na patuloy na gamitin para sa ibang tao dahil nakakumit ka para sumunod sa Diyos. Dahil ang buhay mo ay para sa Diyos. Dahil siya ang pag-asa mo, siya ang tagapaggaling mo, siya ang nagbibigay ng kagalakan, kalakasan, kagalingan. Because you don't fail to obey. Because it's your commitment. All of us, we need to commit sa panalangin, prayer, and we need to commit sa salitang pagsunod or obedience. Amen? Grabe. Pangatlo, saan ho ako nakakumit? Saan ka nakakumit? Pangatlo, we are committed sa pagsamba. Saan tayo committed? Worship. Saan po? Pagsamba sa Worship. Panginoon. Pagsamba. Hindi lang ito tungkol sa awit. Yes. Amen. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa alam ko yung
goodness of God. Eh, maganda nga yung lyrics nun eh. What's the lyrics? Nakalimutan ko tuloy yung lyrics. All my life you have been faithful. Yung sumunod dyan, anak. Yung sumunod dyan. Yung All matulin. my life you have been so Your good. Your With every goodness is breath running. that I am Ayun. able. And I will sing For the the good goodness. of God. Tapos yung lyrics ni Pastor Randy, your goodness is running after me. With my life laid down. With my life laid down. I surrender See? now. I give Ba't you mo sinusurrender? Everything. I give you Kasi, everything. Give you everything, Pastor. yes, kasi nga nakakumit ka sa pagsunod at nakakumit ka sa pagsamba sa Kanya. Dahil ang buhay ko, ang buhay mo ay sa Diyos. Amen. Hindi Wala sa kang- pagtalig. Amen. Hindi ka na ang bida. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw. Pakibasa, Amen. mga awit 102 hanggang 5. Nagpapakiramdaman pa. Awit 102. Pastor? 100 verses 2 hanggang 5. 100 verses 2. Amen. Let's listen. Okay. Hallelujah. Ito po ang sinasabi sa awit chapter 100 verse 2 hanggang 5. Ang sabi po rito, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Verse 3, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok Amen. sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. And verse 5, Hallelujah. mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Amen. Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Amen. Hallelujah. Ang sarap po, no? Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran mo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen. Siya'y Amen. tapat. Dapat sambahin. Hallelujah. Daniel chapter 3, 16 hanggang 18. Daniel chapter 3, 16 hanggang 18. Yung iba naman, basa. Wala ata. Tutulog. Daniel, ano po yan, Pastor? Chapter 3, 16 hanggang 18. Chapter 3, Opo, 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Si Sadrach, si Misak at si Abednego ay nagsisagot na nagsabi sa hari. Ito po ba yan, Pastor? Tama po. Apo. Amen. Si Sadrach, si Misak at si Abednego ay nagsisagot na nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan. Nagsisagot sa iyo ng bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagligtas sa amin at mabangis na hamong magniningas at ililigtas niya kami sa inyong mga kamay, o hari. Ngunit kung
Ngunit kung hindi sa talastas mo, o hari na hindi kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, nagsisimba man sa larawang ginto sa inyong itinayo. Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban sa Sadrach, kay Misak at sa kay Abednego. Kaya't siya ay nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang horno, makapito na higit kay sa dating pag-init. Hanggang ano, Pastor? Sige po, anong nangyari? Nabitin kami. Ay, sorry po. Sorry, Lord. At sa kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki, ngasa ng kanyang hukbo at gapusin si Sadrach at si Misak at si Abednego at sila ihagi sa malabangis na hornong nagniningas. Nang magkagayoy, ang lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at ang balabal at may kanilang ibang mga kasuutan at sila'y inihagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, ang horno ay totoong mainit na patay ang ng liyab na apoy ang mga lalaking yaon. Nagsibuhat kay Sadrach, kay Misak at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach at si Misak at si Abednego, ay nagtipagbagsak, nagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig at nagmadali. Siya ay nagsalita sa nagsabi sa kaniyang mga kasangguni, di ba ga ang ating ihinagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, totoo, hari. Siya ay sumagot at nagsabi, narito aking nakita ay apat na lalaking hindi gapos at nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y Amen. walang paso. At sa Sige anyo po, ay at kaapat walang ay paso. wangis sa isang anak ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Grabe po, no? Alam niyo ho ba, Mami Andrea, na Iselina, ang pagsamba ay kapalit ng buhay mo. Hindi lang basta ikaw ay umaawit. Grabe po. Nakita niyo ho yung himala. May himala sa pagsamba. Ang pagsamba ay isang uri ng commitment, no matter what. No matter what. If you want to experience God, let us commit ourselves sa worship. Ang worship ay it's about our lifestyle. It's about choosing things like what happened to Shadrach, Meshach, Abednego. They choose not to worship. Nakuha niyo po? But they choose to worship God because they know God. Kaya alam nilang tayuan ito. From prayer to obedience to worship. Kung sa palagay mo, para bang, ba't ganun hindi ko nararanasan ng Lord? Para bang minsan lang, parang, you know, I want to experience God supernaturally. Diba, naalala ko si Nak Beverly. Diba, na pinabasa ko sa iyo yung Isaiah 9. Diba, tatawagin siyang kamangha-mangha. You know, pag Pasko, binabasa natin to. Tatawagin siya kamangha-mangha. So, dapat nararanasan mo mga kamangha-mangha. Dahil ang Panginoong Yesus ay tinawag na kamangha-mangha. Dapat may mga patotoo ka na kamangha-mangha. Amen. 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 Pastor, ba't ganun parang
Di ba sa akin, ano lang, baka chinecheck ng Lord ngayon ang commitment. Amen? Sa Diyos. Amen. Amen? Di ba? Di ba? Baka chinecheck tayo ngayon ng Lord. How's your commitment sa panalangin? It's a personal question. It's you and God. How's your commitment sa pagsunod, obedience? And how's your commitment sa worship? Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa iyo. Lahat ba talaga, Lord? Hanggang ngayon wala pa akong boyfriend kahit sino na lang. Hanggang ngayon wala pa akong girlfriend kahit sino na lang. Lahat ba, Lord? Ito na lang ang kaligayahan ko Worship, it's about your relationship to God. It's about you. How you deal with yourself. How you, paano mo kilala ang Lord. Hindi ito tungkol sa nagbabasa ka lang. Ano sabi ng Revelation 14:7? Malapit na po tayo matapos. Amen. Revelation 14:7. Go. 7, hallelujah. Sabi po dito, sa Revelasyon o Pahayag, chapter 14, verse 7, ito po ang sinasabi. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Amen. See, ang pagsamba ho ay pagkatakot sa Diyos. Amen? Hindi ka lang basta tumutugtog ng drums, but you don't fear God. Hindi ka lang basta nagpapaawit, but you don't care about God. Sabi dun sa binasa, matakot kayo sa Diyos. At nakakalungkot sa ating panahon, wala nang takot sa Diyos. Because they don't know how to worship God. Ikaw at ako ay magiging halimbawa sa commitment natin sa pagsamba. Amen? Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Pang-apat, ano yung una? Saan ka nakakumit? Sa panalangin, prayer. Pangalawa po, saan ako nakakumit? Saan ka nakakumit? Sa obedience. Pangatlo, nakakumit tayo sa worship. Pang-apat, nakakumit tayo sa engagement. Engagement. Ito ho yun. We are all engaged. Amen? Hello? Amen. Amen. We are engaged with Jesus. Saan ba't ginagamit yung engagement? Sa ring. Tama yan? Tama ba ako, Mami Andrea? Amen. Engagement ring. Ibig sabihin, pagka meron ka ng engagement ring, anong nang next? Wedding ring. Sasakalin ka na. Ay, sasakalin ka na. Sakasal, ano? Diba? Tayo. Isasakal ka na. Diba? We are committed to one another. We are committed to Jesus. Since we are committed to one another, hindi kita lolokohin. Amen. Nawala. Amen. 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 Because we are committed to one another. We are engaged. Diba?
Kaya may fellowship tayong katulad nito. Nagpapalakasan tayo because we are committed to one another. We are engaged. Our engagement matters. Di ba? Hindi yung aatin ako dyan. Kasi may mayaman dyan parang ayun, nagluluto. Yung masarap magluto, mayaman yun eh. Si Beverly po. Si Beverly. Ay, tamo, ayaw mong i-claim. Ayaw niyong i-claim. Ako, mayaman ako in Jesus' name. Amen. Millionaire. Amen. Diba? Let's Amen. declare good news. Ay, mga kapatid. Diba? We need to be careful with our tongues, with our declaration. Diba? What I'm saying is, yung commitment mo kaya ka mag-i-engage, wrong motive. Diba? Dapat alam natin yun kasi may commitment tayo to one another. God brought me here. We are one in the family of God. Amen. 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 Kung sino yung mahina, palakasin. Hindi yung kung sino mahina, yung pabaala siya sa buhay niya. Tatanga-tanga kasi siya. Bahala siya sa buhay niya. You know, saan na yung natututunan natin? Remember, our commitment, engagement. Amen. Amen. Mga ngaral 4:9. Sige po. Amen. Mga ngaral. po. 4:9. Dali lang, Pastor. Maganda to sa Bible study mo. Yung magtuturo, maganda to. Yung commitment. Grabe. Opo, Tay. Kukunin ko yung kopya sa'yo. Mga ngaral por, ano po, Tay? Verse 9. 4:9. Sabi niya po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Amen. Amen. Hali. Grabe, kapatid. Hindi natin kayang mag-isa. We need one another. You know, very importante ang engagement, ang fellowship. We need to check our heart. Pero naniwala ako from prayer, amen, from obedience, hindi ka magloloko. Kasi sinusunod mo si Lord eh. Iibig ka ng totoo. And then from obedience to worship, and from worship to engagement. Hindi mo rin lolokohin si Jesus because we are all engaged with Jesus. We are the bride of Christ. Amen. Amen. Di ba po? Amen. Naka-engage ka na. Pambihira ka. Ikakasal ka na kung kani-kanino ka pa sumasama. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Yun lang. Nakuha mo. Kulit-kulit mo. Alam mo, mahina ka pa sa alak. Ang kulit mo, mahina ka pa sa alak. Punta ka ng punta sa birthday. Mabalasik, Pastor. Sasabihin mo, sorry. Nakuha mo. Naka-engage ka na eh. Pumunta ka sa mga taong pinalalakas ka. Sa mga taong hindi chismosa. Humanap ka ng mga taong gustong lumalim sa Lord. Mga taong nagpapayo mula sa salita ng Diyos. Marami dyan. Isa dyan ay kasama natin dito. At tayong lahat, we are chosen by God. Let's declare it. Amen? Amen. Amen. Kaya lagi mong pakikita yung sing-sing mo. Amen. Ano eh? I'm engaged. Engage with. Engaged na ako sa mga taong matuwid. At tingnan mo yung katabi mo kung matuwid. Amen.
Engaged na ako sa mga Amen. taong pinagpala. Praise God. Diba? Diba? Hindi yung laging, oh, kamusta ka na? Ito, wala pa rin. Ito, ano ba naman? Ibahin mo naman, ito, walang makain pero parating na yung makakain dahil alam ko ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Yes. He will supply all my needs. Diba? Hallelujah. That's the yun yung purpose ng salita ng Diyos, mga pangako niya. Amen? Amen. Diba? Baka kaya hindi mo siya nararanasan, yung commitment mo kasi. Kapatid, napakahalaga ng engagement. We are engaged to Jesus and we are engaged to one another. Colossians 3:14, pakibasa. Amen. Colossians po. 3:14. 3:14. Sabi po dito sa Colossians 3:14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Amen? Loud and clear. Amen? Kaya mahirapan ka makipag-isa, kapatid, kung weak ka sa panalangin, kung weak ka sa obedience, kung weak ka sa worship, Amen. mahirapan ka makipag-isa. Ayaw mo ng fellowship. Gusto mo kainan lagi. Yan mo yung katabi mo. Pagkainan, ang bilis-bilis. Excuse. Shabu-shabu. Dahil magluluto si Mami Meron kasi Andrea. ng shabu-shabu eh. Si Nanay Andrea kasi. Nakasalang pa ng hagdanan sa luka. Ako yung mga kapatid. Di ba? Magsasharon ka pa. Ilang. Aray ko! Echara pa. Hallelujah. Let's enjoy our fellowship. Di ba? Mararamdaman nila that you are engaged with Jesus. That's why you're there. Yes. Di ba? Hindi pupunta ka doon nakasimangot. Hallelujah. Ano na nangyari sa'yo? Di ba? Mga kapatid, tumanda na tayo. Ano ba? Tumatanda ka na walang pinagkatandaan. Ang tagal mo ng Kristiyano. Hanggang ngayon, sibuyas ka pa rin. Yes, Jesus. Konting hindi ako pinansin. Ano na? Hindi ka nagpunta doon para magpakita ng gilas. Yes, Makikipag-engage ako sa kanila dahil bago ang damit ko. You know? Kapatid, yan ang tatak natin. Iba-iba ang name ng churches natin, but we are one. Amen? Amen. Because of Amen. Jesus. Yun eh. Diba? Yun yung hindi nila maintindihan. Diba? Hindi tayo pakitang tao because we obey God. We worship God. Diba? Yung prayer natin, mahiting. Grabe. Grabe. Sigbat. Tuloy-tuloy na tayo. Mark 10:9. Ano sabi dyan? Nasaan na kayo? Susunod, Nay Andrea, Amos 3:3. Na Beverly, John 15:12. Para mabilis tayo. Ang Amos. Amos 3:3. Ako 2%.
Lobat na ako mga kapatid. Amos 3:3. Okay. Ito po ang sinasabi sa Amos 3:3 sa Old Testament. Robot na si Pastor. Ay, yung cellphone pala. Sabi dito, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Ay, hindi pwede, di ba? Kung nakatipan yan sa demonyo, anong gagawin sa'yo, Mami Andrea? Didemonyohin ka niyan. Hello. 2%. Ayaw mag... Hello? Amen, tay. Dinig ka namin, tay. Sige lang po magsalita. Okay. Okay, so ano pa yung verse? John 15:12. Amen. Sabi po dito, John 15:12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen. We are engaged to love one another. And last verse, yung Mark 10:9. Ano sabi ng Mark 10:9, mga anak? Amen. Sabi po, Mark, ito. Okay, sige. Mark 10:9. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. We are, because we are engaged. And it's clear, nag-charge lang ako mga anak ha. Okay, praise God. Gumagana ang charger ko. Dahil meron siyang power. At tayo maraming powers. Amen? Amen. Last two. Reading the Word of God. Reading the Word of God. You are committed to read the Word of God. Amen. Amen. Read your Bible. Pray every day. Bullseye. Pray every day. Bullseye. Pray every day. Read Amen. your Bible. Pray every day. Bullseye. And Amen. we grow. Why you're not growing? You're not reading the Word of God. Amen. Amen. Dahil hindi ka nakakumit sa pagbabasa ng salita ng Diyos. That's the answer. Why a lot of Christians, so-called born-again Christian, they don't grow dahil hindi sila nakakumit. Unang-una sa prayer, pangalawa sa obedience, pangatlo sa worship, pang-apat sa engagement, at panglima sa reading of the Word. Dire-diretso na tayo, no? Yung mga magbabasa. Sino may mga Bible? Nay Andrea, 2 Timothy 3:16. Hindi ko na ulitin para mabilis tayo. 2 Timothy 3:16, Nak Beverly, Romans 15:4. Romans 15:4. Pastor Randy, Hebrews 4:12. And last, sino pa gusto magbasa? Nanay Selena, Amen, Pastor. Mark 13:31. Okay po, ulitin ko ulit. Mami Andrea, 2 Timothy 3:16. Nak Beverly, Romans 15:4. Pastor Randy, Hebrews 4:12. And Nanay Selena, Mark 13:31. Read. Amen. Ang sabi po dito sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa matuwid na pamumuhay. Amen. Amen. Roman 15:4 po.
Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatuturo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. Praise God. Amen. Sa ganda ng verses na to. Sige, go. Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit Amen. na matalim kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Grabe salita ng Diyos. Marcos 13:31. Wala na si Nanay Selena. Amen, Pastor. Amen. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Purihin ang salita ng Panginoon. Amen. Ikaw ay nasa lupa. Tingnan mo katabi mo, nasa lupa. Sabi mo, lilipas ka. Amen. Amen. Yung buhok mo, makakalbo. Yun lang. Yung ngipin mo, mabubungo. Di ba? Grabe, yung ganda mo. Grabe. Kasi magkukulubot yung mukha mo. You know those things. But the word of God will remain. We are all encouraged today. Ngayong gabing to, let's commit to read the word of God. Amen? Amen. 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 And last, mga kapatid, service. Yan. So mas madali nang maglingkod dahil meron ka ng buhay, nakakumit ka na sa prayer, nakakumit ka na sa pagsunod, obedience, nakakumit ka na sa pag-worship, nakakumit ka na sa engagement. Amen. Nakakumit ka na sa pagbabasa, reading the Word of God. And last, sa service. Diba? Natalakay ko na rin yan noon. Happy to serve. Amen. Ilang verses lang to, pakibasa. Nay Andrea, Mark 10:45. Alam na natin to. Nak Beverly, 1 Peter 4:10 hanggang 11. And Nanay Selena, yung iba ba pwedeng magbasa? Tatay Yolando, kaya niyo magbasa? Sino? Nak Teresa? Wala, okay. Amen, Pastor. Sino po yon? Amen, Pastor. Ano po yun? Ako sunod. Sino yung Mark 10:45? Nak Beverly. Nanay Andrea. Ay. 10 hanggang 45 tay. 10 hanggang 11 tamo. Verse 45. Ikaw, 1 Peter 4. 1 Peter 10 po. hanggang 11. Opo, 10 hanggang 11. 1 Peter 4:10. Nanay Selena, Romans 10:12 hanggang 10. Romans 10. O Romans 12 verse 10, sorry. Romans 12 verse 10. Okay po? Romans 12. 12 verse 10. Sige po, let's read. Mami Andrea. Amen. Sabi po sa Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparinig hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen. 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 1 Peter. Amen. Sabi po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Wow. Thank you, Lord. Romans 12:10. Amen. Sa pag-ibig
Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmamahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Purihin ang salita ng Panginoon. Ipagpauna. Ibig sabihin, let's serve bago tayo others. Ang example natin yan ay ang Panginoong Jesus. Kasi nakakomit tayo, mga kapatid, sa pag-serve, in service to the Filipino people. And as we do this, di ba mga kapatid? Grabe po, no? At ang modelo natin sa paglilingkod, sa service, ay ang Panginoong Jesus. All of us today, tayo ay nakakomit sa panalangin. And it's very powerful, ang panalangin ng tapat. God is calling us to commit ourselves. We are called to commit ourselves in obedience with the Lord, in the Lord. From obedience, kapatid, to worship. Grabe. Diba? It's our lifestyle. And from worship, to engagement. We are engaged to Jesus and we are engaged to one another. Grabe po. And we are committed in reading the Word of God. And we are all committed to serve. Amen. 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 Amen po ba? Amen po. At ang acronym po Amen. ng sinabi ko, ano po yung acronym? From letter P to obedience, to worship, to engagement, to reading of the Word, and to service. Ano Power. yun? Powers. Powers. We have a lot of powers that we can overcome things in Jesus' name because we are committed. Amen. You Amen. are more than conqueror because you are committed. Amen. We Amen. are victorious in Christ Jesus because you are committed. Our commitment really matters. Kaya mga kapatid, mga anak, it's about time. Especially, marami ng tao ang powerless. Diba? Para bang ang hirap, those things. But you have the power. Amen. In Ephesians 3:20, now unto him who is able to do immeasurably more than what we can ask or imagine, according to the power that is at work within us. Name it. You have it. Amen. Amen. Dahil ang Amen. pinaglilingkod nating Diyos ay buhay. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Gumawa siya ng himala noon, kapatid. 100% patuloy siyang gagawa ng himala sa ating panahon. God will use ordinary people. That is you and me. You are special to God. Amen. We are all special to God. You are chosen by God. Amen. Amen. Hallelujah. So let's check our commitment. Starting ngayong gabing to hanggang sa mawalan tayo ng buhay. Forever. Let's pray. Lord, thank you sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo na makapangyarihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na yung commitment namin sa panalangin, Lord. Tulungan mo kami na yung obedience namin sa iyo. Yung worship namin sa iyo, Panginoon, hindi lang basta kanta, kundi it's an action. Will be our lifestyle. Yung engagement namin sa iyo, Lord, tsaka yung sa kapwa namin, nakakalaga. Tulungan mo kami.
yung pagbabasa namin ng Bible, yung reading of the Word, yung pagsaserve namin, Panginoon. That we need to serve you and we need to serve people for your glory. Tulungan mo ang bawat isa. Alam po namin na hindi namin kaya kung kami lang. Pero because of the power that is at work within us, na galing sa'yo, we can make it. Salamat po sa salitang commitment na patuloy mong tinuturo sa amin. We bless your name, God, today. Ngayong gabi ito. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.